Yan. So for part 2 and 3 ng ating problem, ang second question ngayon is how much of each of the four kinds of materials must be ordered? And then number 3, what is the total cost for exterior materials daw po? So balikan lang natin na onte. So kay part 1, ang nakita po natin is we have yung matrix natin, natapos naman po natin lahat. Ang ending po nalaman natin, si model A, ang total cost para magawa mo yung bahay na yun is 72,900. Model B is 54,700 and Model C is 60,800 daw po. Okay, so yun yung pinaka-ending for that part, di ba? So, para po dito sa next natin, ano daw po yung amount nung bawat material po natin na kailangan mong orderin? Siguro para makagawa ka ng isang Model A, isang Model B, isang Model C. I think ganun yung idea niyan eh. Okay. So, gagawin nyo lang po doon, class, is kunin nyo lang po itong si matrix PQ. Ito lang siya. So, kunin natin ito. Si matrix PQ natin. So, copy natin siyang ganyan. Tapos, paste lang po natin. Okay, adjust na onte. Ayan. Ayan po. Okay, so para naman dito, ang gagawin nyo lang po is i-add lang natin lahat. So, for example, ang habol lang kasi natin dito ay malaman yung amount, no, how much of each of the four kinds of material must be ordered. So, magkano daw po yung, ilan daw yung kailangan mo sa bawat klase ng materyales. So, i-add lang natin siya. So, for example, dito, parang yung total po ng lahat, ganun lang. Sabihin natin, siguro tawagin ko na lang siyang matrix letter T for total. So, add mo lang lahat. For example, kay concrete, ilan po ba yung magiging kailangan natin? So, add mo lang siya. Dito, siguro sa kay matrix pa rin tayo. Yan. So, add mo lang 1,5 plus 1,100, 1,2. Yan, that is 3,8. 30 by 40 plus 60. 130. Ayan. So, ako kasi kahit ganyan kasimple, kinakalculator ko po talaga yan. Hindi naman ako mahihiya na aminin yun sa inyo. No? Kasi madalas dyan kamamagaman. So, 600 plus 400 plus 400. And then, last po, 60 by 60 by, 60 by 8. 200. Okay. So, ito na po yung sagot para kay number 2. So, how much of each of the four kinds of material must be ordered? So, gano'n daw po karami? Gano'n karaming concrete? So, ito po siya. 2,800. Unit po niya, binanggit nung start ng problem in cubic yards. Ayan, naka-highlight naman po siya. Okay. And then, for lumber, brick, and yung shingles natin. That is, actually, yun yung sagot mo for number 2. How much of each of the four kinds of material must be ordered? Ayan. So, yung sagot mo. So, pwede siyang hindi express na naka-matrix. Pwede po talaga yun. So, pwedeng concrete equals ganun, lumber equals ganun, and so on. Pwede po yun. So, pwede rin naman naka-matrix form siya. Check nyo lang kung ano yung matrix na tutugma dun sa tamang format niya. Dapat ganun. Kasi, hindi po pwede na yung sagot naging patayo na siyang matrix. So, mali na yun kasi wala ka namang basis bakit naging patayo yung matrix mo. So, kailangan pahiga pa rin po siya. Parang ganun. And then, for number 3, what is the total cost for exterior materials? So, para po dito, dahil total cost yung question, edi yung sagot po, isa lang. Parang isang number lang siya. So, kung matrix po yan, may isang value lang po dapat na paganyan. Okay? Kung total cost yung question. No? So, gagawin po natin, kunin natin tong total amount ng materials. Diba? So, 3,8, 130, 14, 200. Gagawin natin, multiply nyo po siya dun sa cost for each material. 'Di ba? So, papansin po ninyo, ano ba yung dimension ng matrix po natin? Si letter T. That is row, pahiga. So, 1. Apat po na column. So, 1 by 4. So, ang costing po natin, remember, that is, ito, si R. 20, 180, 60, 25. So, 20, 180, 60, and 25. Double check lang. 20, 180, 60, and 25 po siya. So, row natin, pahiga. So, 4. Column po ay patayo.
So, 4 by 1. Itong tatapat natin. Pag pinag-multiply po yung dalawa, you have 1 by 4 times po ng 4 by 1. So, pwede. Parehas po yung dalawang ito. Ang ending po, you have a 1 by 1 na matrix. So, again, yun nga yung goal, di ba? Sabi ko sa inyo, dapat isang number lang siya kasi total costing na hinahanap eh. So, remember, ito po, di ba, kanina sa part 1 natin, nakalagay po yan kay matrix C. So, ganyan na lang po. Ito, lagyan na lang natin kay matrix D. Since, again, yung calculator nga natin, kaya naman po niya yun. Kaya hindi ko siya inalis sa matrix, no? Ayun. Muntik na. So, punta tayo kay data, matrix D. Hanapin niyo po yung 1 by 4. 1 by 4. Ito, no? So, 38, 130, 14, and 200. Ayan. So, gagawin po natin, we have matrix D. Multiply po kay matrix C. Diba? So, ending po is 188,400. And so, total cost for exterior materials is 188,400. And sigurado naman yan. Yan na talaga yung sagot niya, no? Kung naka-express siya in matrix form, actually okay nga lang din. So, nakaganon lang siguro yan. 188,400. Pipili ka lang kung sino siya dyan. Sa math po na board exam, madalas po pinagbabalik-baliktad yung mga digits. So, huwag niyo pong iisipin during the boards na parang yung letter A pareha sa letter C. Same na same. Ano kayong pipiliin ko dito? Baka din nyo lang po napansin na nagbali-baliktad yung digits po niya. So, may mga ganun kasing ginagawa po. Kahit naman po ako sa mga exams na ginagawa ko, ganun rin yung napipindot-pindot po natin. No? Okay. So, again, this is a problem similar po kay March 2026. So, I hope you learned something or na tulungan ko po kayo na mag-refresh pagdating po sa matrix multiplication natin. Yung paano siya input kay calculator, paano po yung rules, and syempre po, tuwing kailan siya gumagana. Ganun, no? So, kailangan alam nyo rin po yun eh. Okay. So, see you on the next video. Bye-bye.